Hello po, Cindy Hapil, Division Manager ng Dreamhouse Realty. Itong video na 'to is hihimay-himayin natin kung paano mo po makukumpleto ng mas mabilis na walang masayang na oras ang mga requirements for Pasinaya Homes na Cavite Prime Central. Members data form, yung MDF po is dapat naka-employed ang status kasi marami pong nagpasa sa akin na nakalagay po unemployed pa. Bago kayo lumabas ng branch ng Pag-ibig, picturean mo po padala sa akin. Dapat po correct ang spelling ng pangalan ng parents natin. Basic na po 'yan, babasahin mo na lang po, 'pag mali ibabago mo po. Tapos po dapat po kung ano yung mga nasa birth certificate natin yun din po ang mag-a-appear, dapat po lahat para-pareho para hindi na ibabalik at hindi mag-cause ng delay. Yun po kasi ang pinaka-iniiwasan natin, yung magsayang ka ng oras, magsayang ka ng panahon, mag-absent ka, sayang po talaga ang pagpabalik-balik. So kaya naman natin 'tong ayusin, basta as early as now habang maaga pa, plantsahin na po natin ang mga requirements, okey? Kung kasal ka na, so dapat naka-change status na. Mabilis lang naman 'yan, magdala ka ng mga proof, yung mga marriage contract dalhin na po natin, okey po. Iga-guide naman kayo ng Pag-ibig staff kung paano siya gagawin. Basta sabihin mo lang po, married na, papa-update po, dapat po employed ako, tama po ang mga pangalan ng magulang ko and all, okey? Latest ESAB, ang ESAB po is yung merong contribution. Anyways, puwede kang kumuha sa branch kasama ng MDF para isang pagpunta na lang sa Pag-ibig branch. Or panoorin mo yung vlog ko about paano mag-open ng Pag-ibig virtual access. Kasi, puwede mo na siyang i-screenshot, may guide na po doon. Ilalagay ko sa description box para i-click mo na lang para mapanood mo. Dapat po present employer ang nakalagay, updated po ang company address, at least 24 months ang contribution, birth date dapat tama based on MDF and birth certificate. Lahat po 'yan from birth certificate, sa mga ID mo, sa MDF, sa ESAB, sa ID, sa lahat po, sa pag-fill out ng form dapat po lahat para-pareho kasi, chine-check po 'yan lahat. Dapat po lahat ng details tama at para-pareho. Kasi 'pag hindi ibabalik sa atin, magko-cause talaga ng delay. Whether we like it or yes, hindi uusad ang ating application kung may mga dapat pang ayusin, okey po. Sunod natin, COEC or yung Certificate of Employment with Compensation dapat po kumpleto. If hindi original ang signature sa COE, dapat po may naka-note sa baba na system generated. Para 'pag nakitang hindi nga siya original, nakalagay naman, system generated, hindi na kinakailangan ng original na pirma. Para hindi sa atin ibalik ang COE, para hindi tayo pakuhauin ulit, okey po. Ang COE po dapat latest issued. Medyo makulit tayo sa pag-a-update ng mga requirements kasi nakapag-ibig standard po tayo, hindi po basta-basta kinuha mo 5 months ago, yun na yun ang ipapasa natin, hindi po, dapat po updated. Pagpasensyahan po ninyo, tumutulong lang tayo na mas mapabilis ang pagkuha ng approval ng Pag-ibig housing loan natin, so bear with us po. Kami naman po ay ginagawa natin ang lahat para po maging smooth at huwag kayong magkaroon ng reason para ma-stress sa application. Pakisundan lang po ang ina-advice ng agent kasi para po yan sa ikaka-smooth ng transaction nating lahat, okey po? With compensation, work position mo, date hired, complete company address, company logo, company email address, and contact number. Lahat po 'yan dapat naka-indicate sa COE natin. Alam naman 'yan ng HR, pero bago ka lumabas ng HR, paki-double check na lang po para wag ka nang babalik. Sa one by one picture po, must be taken in a Photoshop, 'wag po sa computer shop. Ang sabihin mo po yung rough ang texture ng picture, 'wag po yung glossy kasi ibabalik sa atin, sayang po ano. So, dapat po ay may nakalagay na full name mo. In the event na mawala man yan, mabilis nating hanapin. Sa birth certificate dapat po, naka-PSA na. Kung kasal ka na, yung marriage contract is dapat naka-PSA na. Wala pong ibang tanong, Pag-ibig standard tayo, susundin po natin kung ano ang gusto ni Pag-ibig para hindi po mag-cause ng delay kasi ako po okey lang magpaulit-ulit, kayo po ay may trabaho. Okey po, sana po ay huwag magtatampo, huwag ma-stress, kaya natin 'tong matapos lahat, mabilis na mabilis lang 'to. Sa barangay certificate po, alam natin na ang mga Meralco bill ay hindi nakapangalan sa atin. So ito po, madami pong nagkakamali dito. Sana po ay ikaw na nanonood at gusto mo pong maging smooth ang transaction at huwag kayong ma-stress ng agent mo, pakisundan. Ano po?
dapat po nakalagay for housing loan purposes. Kung may mga barangay po na hindi naglalagay ng purpose, 'wag nang magpalagay ng employment purposes, lahat ng purpose wala. Kung ayaw kang payagan ng barangay, leave it blank na lang. Kasi may nagpasa for employment purposes, eh, hindi naman po for employment ang paggagamitan natin. May nagpasa po na for home credit or yung sa loan. Or may naglagay po loan lang, para saang loan yun? Oh, tatanungin tayo ni Pag-ibig baka ginamit ito sa home credit loan or sa car loan. Dapat po if i-a-allow, ipalagay po for housing loan purposes, kung hindi po pa-leave it blank na lang. Proof of residency para safe na lang tayo. Ano po, para wag nang ipapaulit. Ang sunod po, sa mga valid IDs na government, UMID, postal, voters, passport, PRC, driver's license, loyalty card, lahat po ng spelling dapat po pareho sa birth certificate. Uniform po lahat ng ating mga IDs sa forms sa lahat. Ayan po, nauunawaan natin 'yan, basic na po 'yan. Dapat po i-check mo na yung birth certificate mo, dapat po nababasa po lahat kasi dun po talaga magbabase. In the event na malabo, i-provide mo na lang po yung original PSA, indicated na natin na original na po yan, yan na po talaga ang galing sa PSA, baka naman po okey na yan. Yung consistency po ng signature sa lahat ng valid ID paki-double check. Sa TIN ID po natin, dapat po ID, wag na pong ipilit na may number ka lang, na may mga forms ka lang. ID po talaga. In the event na may TIN number ka, 'di magpagawa ka po ng ID. Same pangalan, same address, same birthday, same TIN number, lagyan mo lang po ng ID picture, pirmahan mo po, ipa-laminate mo, may valid TIN ID ka na po. Wag na pong antayin na hingan. Hindi po number, as in physical ID po talaga ng TIN ID. Um, kung kasal ka na po, 2 valid ID ng asawa, primary. Kung wala pa po, pakikuhaan na po ng ibang ID. Ano po, company ID po, dapat clear, back to back po ang pag-Xerox, hindi po expired. Kung expired na 'yan, kung habang nanonood ka ngayon at expired na 'yan, ipa-renew mo na kasi minsan po matagal po sila mag-issue ng panibagong company ID. Again, kailangan natin kasi nasa requirements. Birth certificate, marriage contract, pareho dapat mga pangalan ng magulang. Kapag may, note na po na inayos na siya, nakalagay naman 'yan sa gilid. Okey po, mabilis lang naman 'yan. 3 months payslip, correct spelling of name based on valid IDs. Basic na po 'yan. Meralco bill po, latest, 'wag naman pong may disconnection. Mag-provide po, ta's dapat po kung ano ang address mo na nasa Meralco, yun din po ang ipa-copy mo, plakado doon sa barangay clearance na isusulat po sa barangay. So, magdala ka na ng Meralco para kopyahin na lang nila. Same address po na nilagay sa reservation agreement, uniform po lahat 'yan. Ano po, yung pinakaimportante po bago po mag-tripping or bago mag-reserve, please provide na po yung mga company contact number, active email address, ayan. Sa spouse or parents, kung single ka, must have email address and contact number. Kung mga matatanda na ang magulang natin, yung sa kapatid mo, ilagay mo na. Just don't leave it blank kasi tatawagan po ako, "Ma'am, kulang." Nagko-cause ng delay, anything na wala, na hindi natin provided. Naka-standard kasi tayo, kung ibig sabihin kung ano yung hinihingi ni Pag-ibig sa mga, requirements, kailangan natin ibigay. Any kakulangan, any lacking documents, any mali, any kulang, nagko-cause yan ng delay. So, ayaw natin mangyari yun. I'm sure nauunawaan niyo kasi kayo din naman po ay ayaw niyong magsayang ng panahon. So, sana po, i-follow niyo po itong, dini-discuss ko kasi mabilis lang po talaga ito, sa mabilis lang. Ito na po ang issue, may mga expired na passport. 'Pag expired na po talaga ang date kasi ngayon po ay year 2023. Kung ang provided passport is 2022, malamang sa malamang yan po ay expired, hihingi po ng panibago. Nauunawaan ko na hindi nag-i-issue ng SSS, hindi nag-i-issue ng voters ID, at hindi nag-i-issue ng postal, yung mga ganyan. UMID po, TIN ID, Pag-ibig, driver's license, may mga primary.
please po, puwera PhilHealth, hindi po talaga tinatanggap. Ang nagtanong po about, national ID, secondary po 'yun kasi walang pirma. Lahat po ng hinihingi na, identification, um, ID, mga ID dapat po ay may pirma. 'Yan po ang mga primary. So, sa mga nabanggit, sana po ay meron kang isa doon sa mga primary plus din ID plus company ID, puwede na po 'yan. Okey po. Basta 'pag nakita mong expire, pakipalitan na, kasi ibabalik po natin 'yan. 'Yun lamang po, hindi ko na po masyadong papahabain. Lahat naman po ng, naka-under Pag-ibig, ito na po yung pinaka-basis natin in general kung other project man po ang ina-eye ninyo na kunin, ito po pinaka-standard, requirements. Actually basic po 'yan. Gina-guide lang natin na kayo po ay, 'wag nang magsayang ng oras. So, kung nakatulong po sa inyo ang mahabang vlog na ito, paki-like naman po, and kung naghahanap kayo ng mga ibang, vlog regarding sa mga Pag-ibig Housing Loan, please consider subscribing to my YouTube channel kasi malaking bagay po ang nagiging comment ninyo sa comment section, ang mga pag-like po sa aking mga video at ang pag-subscribe. Kung may mga relative kang wala pang mga bahay at gusto pong magkaroon ng bahay, anywhere in Cavite, Bulacan, lahat hawak naman po natin, basta sabihin mo lang po sa akin na regular na empleyado or OFW, basta po, pasok sa salary required, mabilis po nating mahahanapan 'yan ng, bahay. So 'yun lamang po, hindi ko na pahabain. God bless, maraming salamat po. Tutulungan po namin kayong magkabahay.